Glory to God. Amen. Sa kayo po umaga, tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay selebrasyon at pag-alala para sa ating pong mga dakilang ina. Amen? Sino po ang nagpapasalamat? No? Na kayo ay mayroon kayong nanay. Mga anak. No? Salamatan niyo mga nanay niyo. Bakit? Kasi nga, hindi tayo basta pumutok lang sa kawayan. No? Hindi naman automatic lumabas tayo sa mundo na wala lang. Hallelujah. Minsan, di natin nakikita yung kahalagahan nila sa ating buhay. At dumarating ang panahon na saka lang natin ma-realize pagka wala na, hanap-hanapin natin ang ating mga nanay. Kaya, siyempre sa atin, lalo na pagka tayo nagkakaedad, siyempre mas may edad na yung mga nanay natin. Malapit na silang kunin ni Lord. Diba? So, kung may pagkakataon tayo, kahit sa maliit na bagay, ay mabigyan natin sila ng kasiyahan. Amen. So, salamat sa atin pong Panginoon ngayon pong umaga. At mayroon po mga paalala ang Biblia para po sa mga nanay. Sabi po ni Pablo, sulat niya kay Timoteo, 2 Timothy, sa chapter 2, verse 9, ganito po ang sinabi niya, ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos, at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas, o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah. Doon sa binanggit ni Pastora kanina sa Proverbs chapter 31, sabi ni Solomon, sabi dyan sa verse 31, ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Hallelujah. Ano po? Kailangan
sa buhay ng ating mga asawa at nanay, ina ng tahanan, kailangan nilang parangalan. Amen? Hallelujah. Kailangan nilang tumanggap ng appreciation. Masama ba na atin pong i-appreciate ang ating mga nanay? Ating asawa? Kahit na ang timpla ay maalat, minsan, ano yung komento natin? Alat-alat naman. Alam niyo mga minamahal, mas maganda pakinggan na sabihin natin, mahal, saan ka bumili ng asin? Kaysa naman, direktang sabihin natin, ang alat-alat naman. Diba? Alam niyo minsan, nag-import na nga yung ating mga asawa, ating mga nanay, tapos, papakinggan pa sa atin ay ang negatibong komento, masakit para sa kanila. Kasi nga, sabi ng Bible, ang mga babae, sila'y mga mahihina. Payag kayo mga babae. May mga babae, ay, ayaw ko Ayaw ko akong mahina. Diba? Kasi may mga nanay na kung kumilos, talagang daig pang lalaki nga eh. Diba? May mga babae, may mga nanay na nagsisibak ng kahoy, umakit ng niyog. May mga nanay na nagpapanday ng bahay. Alam niyo, nakita ka ng ganon? Diba? Sa mga mangyan nga eh. Minsan may mga mangyan, yung babae pa nagbubuhat ng mabigat, yung lalaki pa, gulok lang, taklis eh. Ay sa lakad-lakad ng lalaki, ng mangyan eh. Yung babae, yung asawa, pumapasan ng panggato na kayo pauwi ng bahay eh. Siguro, dahil minsan sa kultura, siguro sa kultura nila, ang trabaho ng lalaki ay protektahan ng asawa. Kaya gulok lang dala niya. Malay mo, mayroon nag-aabang na masamang tao doon. O sadyang katamaran lang. Hallelujah. Kaya kanina tuwa din ako sa pastora, proud daw siya sa akin na kanyang asawa. Ba? Munti na ako sumigaw ng bigyan ng jacket yan eh. Hallelujah. Alam niyo yun? Kasi nasa Mindoro kami, sabi ng isang kapitan, yung mga lalaki daw na naglalaba ay under desaya. Sabi ng dating kapitan namin doon. Ay, di ako payag. Kasi alam niyo mga minamahal, mabigat ang obligasyon ng mga nanay sa bahay. Totoo po. At tandaan natin, hindi magiging masaya ang isang pamilya kung walang nanay. Tandaan natin yan. Kaya, isipin niyo mga minamahal, bakit mahalaga sila? Bakit mahalaga ang mga nanay? Mahalaga ang ating mga asawa sa pamilya? Kasi nga, sila yung inilagay ng Panginoon sa pamilya. Siyempre, pagka sinabing Kristiyanong tahanan, na may tatay na may takot sa Diyos, nanay na may takot sa Panginoon, at mga anak na sumusunod. Diba? Maaaring bibihira tayo makakita at makatagpo ng isang pamilya na
masabi natin na magandang pamilya o halimbawa ang kanilang sambahayan sa marami mga tao. Diba? Siyempre sa atin ng mga mananampalataya, pangunahin po yan na tinitreasure natin ay yung ating sambahayan. Amen? Na? Dapat priority natin na kung mayroon man tayong dapat na ayusin, una siyempre yung pamilya natin. Na? Wala naman perfecto eh. Walang perfectong tatay, walang perfectong nanay, walang perfectong anak. Lahat yan, mayroon pong mga kahinaan. Mayroon pong mga diferensya. Pero, nagiging maayos ang isang sambahayan at pamilya. Siyempre, dapat si Kristo yung sentro niyan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, kumbaga, nakakalungkot mang isipin. Kasi nga, marami tayong nakikita o nasasaksihan, lalo na sa atin pong panahon, maraming pamilya ang hindi po nagkakaisa. Hindi buo sa paglilingkod. Kumbaga, may kanya-kanya. So, hindi po nagiging maayos. Pero ang isang bagay na nakita ko sa Biblia, sa kalagayan ng tao, pag walang babae o walang nanay, hindi ganap na nagiging masaya. Tingnan natin ang unang tao sa Biblia, si Adan. Nakita ng Diyos na si Adan ay hindi po masaya. Sabi po sa chapter 2 ng Book of Genesis, sabi ni Yahweh, gagawa ko ng makakasama niya. Lilikha siya ng mga kasama niya. Kaya, yung mga ibon, mga hayop, kumbaga, yan po ang inilagay ng Diyos una para makasama ni Adan. So si Adan ang nagbigay ng mga pangalan. Kaya kung ang baboy ay tawag natin ay baboy, yun ang pangalan na ibigay ni Adan eh. Baboy. Di ba sabi sa Bible? Si Adan nagbigay ng pangalan sa mga hayop. Kung bakit yung kabayo, tawag natin kabayo, yun ang pinangalan niya eh. Diba? So, lahat ng yun, bigyan ng pangalan ni Adan. Pero hindi natagpuan ni Adan ang ganap na kasiyahan kahit na ang daming hayop siyang kasama. Diba? May mga tao na nasa panahon natin ngayon, kanilang advokasya ay kumbaga mag-adapt na bigyan ng importansya yung mga hayop na walang nagbibigay, nagpapahalaga. Diba? Kasama niya, may taong ganun eh. Dami niyang alagang pusa. Puro pusa. Ano kaya? Isip ko lang. Pagka ang pusa sa bahay ay mga 20, edi yung balahibo nun na lumilipad, laghap niya lahat. Diba? May kapitbahay ako dyan. Nagkasakit yung aso niya. Lungkot na lungkot siya.
Ha? Katabi niya sa pagtulog yung aso niya. Kaya siguro nasa isang halos 3 linggo na may karamdaman yung aso niya. Lahat ng paraan ginagawa niya para lang maging maayos at gumaling yung kanyang alagang aso. Bro, painumin mo ng turmeric. Turmeric. Lalong naglala. Turmeric. Hindi pala gamot turmeric, lalo nagtirik eh. Pinainom niya nilagaan niya ng dahon ng, ano nga ito? Yung, tawag dyan, bana. Chikon. Dahon ng guyabano. Yan. Parang akong tao din, may cancer eh. Di ba gamot yun? Si Andy nga, yun ang kanyang ininom eh. Ano yung mitinin? Guyabano, dahon ng guyabano. So, wala pa rin. Dinala sa vet, pinaswiruhan, wala pa rin. Isang araw sabi niya, Pastor, kinausap ko na. Kung gusto mo na magpahinga, pwede na rin. Pwede na rin daw. Kahit malungkot, pwede na rin. Kaysa naman mahirapan ka pa. Alam niyo yun, mga minamahal? Kasi nga, kasiyahan niya sa mga alagang hayop. Pero sabi sa Bible, sa dami ng hayop, walang matagpuan si Adan na para magbigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. Diba? So ang ginawa ni Yahweh, pinatulog niya si Adan ng mahimbing na pagkatulog. At sabi ng Biblia, kinuha ang isa sa mga tadyang ni Adan at pinaghilom niya yung sugat. Sabihin, nasugatan yun eh. Tinanggal yung tadyang eh. At pagkatapos ay ginawa niyang babae, inilagay sa tabi ni Adan. Diba? Kita po natin, ang mga babae ay galing sa lalaki. Amen? Kung paano ginawa ng Diyos yon, hindi natin problema yon. Amen po ba? Bakit kayo nagkasundo na magsama, na mag-asawa? Kahit na magkaiba kayo ng lugar, magkaiba kayo ng lahi na pinanggalingan, pero nagkasundo kayo, mag-asawa tayo, magsama tayo, magpakasal tayo. Bakit? Kasi, galing ka dun sa tadyang ng iyong asawang lalaki. Amen? Amen, mga asawang lalaki? Bakit sa tadyang natin kinuha ang ating mga asawang babae? Para ano? Para mahalin natin sila. Parang ayaw ng mga lalaki. Amen? Para mahalin natin ang ating mga asawang babae. Hallelujah. Parang may nagsisikuhan na yata Hallelujah. Alam niyo yun, mga minamahal, paggising ni Adan, wow, ang laki ng ngiti niya. Abot tayo ngayong ngiti ni Adan Pagkakita, wow! Diba?
Ano yun? Hallelujah. Kung tayo, halimbawa, tayo ng mga lalaki, ay humingi kay Lord ng mapapangasawa, bigyan ka ng Panginoon. Dapat masiyahan ka. Amen? Amen. Dapat unang-unang masiyahan ka. Bakit? Galing kay Lord yan eh. Kaya nga, sa pag-aasawa, dapat pinagpiprayan. Amen? Dapat pinagpipray. Di ba, Toy? Pinagpipray? Wala. Joke lang yan. Hallelujah. Di ba? Kasi, Lord, gusto na mag-asawa. Kaya siguro yung mga hindi nakapag-asawa, bakit hindi sila humingi? O humingi din, kaso lang, namimili. Nandyan pa kayo? Ha? Kasi iba ang ating standard eh. Standard ng tao, iba sa standard ng Diyos. Ha? Pero kung standard ng Panginoon ang ating sundin, ako'y naniniwala, masisiyahan ka. Amin po ba? Ang purpose ng Diyos sa pag-aasawa para magkaroon tayo ng kasiyahan. Amen? Bakit di ka mag-asawa kung hindi ka naman masaya? Diba? Kaya nga, nung makita ni Adan, ang kanyang katabi ay galing sa kanya, mula sa kanya. Sabi ng Bible, ito na, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula, sabi ng Biblia. Amen? Na? Kaya, kapatid mga minamahal, kumbaga, ano man yung sitwasyon natin, no, yung kalagayan, o ano man yung itsura o figura ng ating asawa, na, siyempre sa tagal namang panahon, nagsama kayo. Nung una, tingin natin, no, ang ganda-ganda ng ating asawa. Kasi sa tagal ng panahon yan, ilan ang anak nyo? Nag-iiba din yan, ang purma. Diba? Tapos pagdating ng panahon, no, pula-pulaan natin. Bakit naman ay, hindi naman ganyan eh. Diba? Noon nga, nung niligawan ko, maliit lang ang tiyan, ang bilbil. Ngayon, no, 1, 2, 3. Minsan kasi ang isip natin iba eh. Na? Edi kung gusto mo, ay pasalihin mo sa mga nagsusumba. Para lumiit yung sumiksi muli. Diba? Hallelujah. Hindi lang naman sa figura yan eh. Hindi naman sa pasiksihan ng asawa yan. Ang mahalaga, mahal mo ang asawa mo. Amin po ba? Pero mahalaga din, mag-exercise ka rin. Mrs. Mag-workout ka rin. Amen. No? Hallelujah. Para kahit na 50 anyos ka na, maganda pa rin. Amen po ba? Kasi, pagdating ng panahon, baka dumating yung araw na sa halip na proud ang asawa mo na ipakilala ka sa iba, ay ito misis ko.
at tinanong yung asawa mo, saan ang misis mo? Nandyan ba kayo? Tingin ka sa akin. Pastor, saan ang asawa mo? Bakit hindi mo masabi? Hindi mo masabi. Ay! Halika, dito yung asawa ko, oh. Oh. Hindi. Saan asawa mo? Hindi may pakilala ng maayos. Bakit? Ha? Mga lalaki, huwag ganun, ha? Mga tatay, huwag natin ganun yung asawa natin. Hallelujah. Kasi kahit na ano yung kahinaan, diferensya ng ating asawa natin yan eh. Amen? Na? At dati ang panahon, pagsusulit natin sa Diyos yan. Kung hindi maayos at hindi maganda ang treatment natin sa ating mga asawang babae, may pananagutan tayo sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na may pananagutan tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, mahirap makatagpo ng isang mabuting asawa. Sabi ni Solomon eh. Diba? Amen? Mahirap makatagpo. Pero pag nakatagpo ka na, bigyan mo ng importansya. Amen? Ang mga asawa nating babae, maraming mga kanyan eh. Ikot-ito sa buhay. Kung ano, kailangan nila. Kailangan nila pulbo. Ano ba ang pulbo ng mga asawa natin? Ako nga, hindi ko alam kay Pastora, pa iba-iba, may Johnson eh. May lipstick. May pangkilay pa yan. Ano yun? Kung gusto natin maging maayos ang ating asawa, suportahan natin. Amen? Pabor sa inyo yan ha, mga nanay ha? Huwag yung sabihin, inaapi ko kayo. Suportahan natin. Suportahan. Kailangan nila yan eh. Hallelujah. Kasi mararamdaman nila na mahalaga sila. Kapatid, mga minamahal, sa maliit na mga bagay, kailangan na iba ipakita natin yung suporta natin na may kasamang pagmamahal. Payag ba tayo na ang ating mga asawa ay palusyang-lusyang lang? At ang amoy ay amoy kung ano? Kapanghi yung ating asawa. Kaya pagka bakit? Ay mapanghi. Tapos palusyang-lusyang. Hindi po ganon. Kaya tayo mga anak ng ating pong Panginoon, siyempre kailangan natin maayos. Hindi naman laging bago, siyempre. Unless na marami tayong pera, bakit natin titipirin ng ating mga asawa? Amin po ba? Diba? Hallelujah. Pero kung siyempre tama-tama lang, at least kumbaga malinis. Hallelujah. At kumbaga presentable lagi. Amin po. Kaya nga, sabi ng Bible, sabi dito,
Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Yan. Hallelujah. Magdaraya daw ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Tanda po natin mga minamahal. Normal po yan. Sadya na yung panlabas na anyo ng ating po mga asawa ay nag-iiba habang tumatagal, habang nagkakaedad. Kaya nga hindi pwedeng nating puhunan sa buhay, mas maganda kaya ako sa inyong lahat. Diba? Tanda natin, ang itsura, nagbabago yan eh. Tanda natin, noon yung magaganda, ngayon iba na. Alam niyo mga minamahal, kasi nga, hindi natin alam yung mga bagay na magaganap sa buhay natin. Diba? Pagka dinapuan ka ng karamdaman, siyempre babagsak pati yung kalusugan mo. Iba yung magbabago yung anyo natin. Pero yung kagandahan sa kaibuturan ng puso natin bilang mga anak ng Diyos at mga babaeng may takot sa Panginoon, hindi yan nagbabago. Amen? Hindi sinasabi ng Biblia, masama na magpaganda. Hindi masama na magayos. Kailangan yan. Diba? Balikan natin yung sinasabi sa aklat ni Timoteo. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin. Mga babae, dapat daw ay maging mahinhin. Maayos at maingat sa pananamit. Diba? Ganda, no? Sabi ng Bible, sabi ni Pablo, dapat daw maging mahinhin. Ibig sabihin, kagalang-galang tayo. Amin po. Lalo na tayo, halimbawa, mga nanay. Hallelujah. Ang anak natin ay 5 na. Tapos, mag-short ka pa na ganito kaiksi na mayroon pang pabiak na hanggang dito. Para hindi yata magbagay. Diba? Ibig sabihin, yung kasuotan natin, ibagay natin sa ating pagkatao. Amen? Yung irespeto ka ng iba. Kaya nga, tinuturo natin, pero tayo, paniniwala at katuruan, doktrina, yung tinatawag na moderation. Importante yan. Yung ating pong panlabas, yung ating pagsuot ng mga kasuutan bilang mga mananampalataya. Sabi nga, tayo may mga pananagutan. Kasi nga sa panahon natin ngayon, marami sa mga mananampalataya ang sumusunod din sa mga uso, kung anong uso. Pagka ang uso ay paiksian, ganun din tayo, paiksian din. Samantala, sa Biblia ay may sinasabi na kung tayo ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba,
mas mainam pa na tayo'y bitina ng bato at itapon sa dagat. Nandyan pa kayo? Hindi ba natin alam, pagka tayo ay nagdamit o nagsuot ng kasuutan, katulad ng kasuutan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos at nakita ng ibang mga tao, nagkakasala yung ibang tao dahilan sa iyo. Nakuha natin? Amen. Kaya nga tayo ng mga manampalataya, nakapaloob yan doon sa doktrina, tinatag na moderation. Na dapat magsuot tayo ng kasuutang kagalang-galang. Amin po. Kaya nga, maganda, may mga simbahan. Talagang itinuturo nila, bawat membro dapat mahaba ang kasuotang damit. Nandyan pa kayo? Kung maaari, hanggang doon sa bukong-bukong eh. Diba? Maganda rin. Bakit? Kasi nga, para maiwasan na yung iba ay magkasala dahilan sa iyo. Sabi ng Bible eh, kung tayo maging sanhi ng pagkakasala ng iba, ay mas mainam na tayo ay bitinan o talian ng bato, gilingang bato, at ihagis doon sa gitna ng dagat. Diba? Kaya nga, maging maingat po tayo. Hallelujah. So, sabi ng Bible, ang mga babae na may dapat maging mahinhin. Bagay ito sa atin, mga babaeng Pilipina. Amen? Ay. Mga Pilipina, mga mahinhin. Diba? Nung araw, yung mga dalaga, yung mga babae, talagang mahinhin sila. Ay, siyempre, nagbabago ang panahon, Nagbabago ang panahon. Nagbabago ang mga uso. Ngayon, na-adapt ng church, na-adapt ng mga mananampalataya. Hallelujah. Kasi nga, sabi nila, ay, iba na ang panahon ngayon. Sa panahon noon. Hindi. Ang batayan natin ay Biblia. Ang batayan natin, salita ng ating Panginoon. Bakit? Gusto natin na tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Amen. Kaya nga, sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat gawin natin, ito ay para sa Panginoon. Hindi para lang sa atin, sa ating kasiyahan, para masabi na tayo ay in sa kanila, sa mundo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, mahirap mailagay sa kompromiso ang ating pong kalagayan at pananampalataya. Hallelujah. Maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hallelujah. Diba magandang tingnan? Baga, sa pagsuot ng damit, maayos. Ano po ba? Di ba, pagkalalakad ka sa daan, hindi yung paglabas mo ng bahay, paglakad mo sa kalsada, ganyan ka. Ano ba? Nagsuot ka pa ng kasuotan na hindi ka naman komportable. Di ba? Meron gano'n. Meron ka nakitang gano'n? Meron pa nga eh. Nakapunta na ng talipapa, wala pang suot tabra eh. Alam niyo yun? So hindi maayos, hindi magandang tingnan. Lalo na,
kung tayo ay mananampalataya. Amin po ba? Hallelujah. Kaya nga, kahit pa paano sa akin, sisika po, gusto ko pag ako lumabas, at pupunta ng tindahan, gusto ko nakabarong pa ako eh. Bakit? Kasi yung kasuotan natin, titinan ng tao yan. Paano tayo manamit? Kasi nakikilala nila kung sino ka at ano yung pagkatao mo. Lalo na pag alam nila na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Pablo, maayos, maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hallelujah. So, mahalaga po yan. Nag-aayos tayo ng ating sarili. Mga nanay, lalabas kayo ng bahay nyo, punta kayo sa kapitbahay, punta kayo sa tindahan. Mahalaga mag-ayos kayo ng sarili nyo. Amin po, magsuklay din kayo ng buhok, Huwag kayong palat, ang dami yung problema sa buhay. Amen? Dami ka ng problema, hindi ka pa magsuklay ng buhok. Aba, anong mangyari na sa buhay mo? Diba? Maghihintay ka na lang ng panahon na manghina ka, manlupaypay ka, at mawalan ka ng hininga. Aba, sabi ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Lalo na bilang anak ng ating pong Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Glory, glory to God. Hallelujah! Kaya sabi dito, ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Kapatid, mga minamahal, yung sinasabi natin na mga damit, mga bagay, pag-ayos ng buhok, yun ay panlabas. Importante yan. Pero mas importante rin na pagyamanin natin sa ating sarili, mga minamahal, ay yung mabubuting mga bagay sa ating kalooban. Amin po ba? Sabi dyan, kundi ang mabubuting gawa na nararapat sa mga sumasampalataya sa Panginoon. Ano po? Ibig sabihin, mga minamahal sa bawat sa atin, lalo sa mga nanay, ano ba yung nararapat nating gawin? Siyempre, sa mga nanay, mahalaga yung intindihin natin ay yung sarili nating buhay. Amen? Yung pamilya natin, ano yung mga bagay na dapat nating gawin para sa ating pong pamilya. Sapagkat yun isang bagay na makapagbibigay ng karangalan sa atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Siyempre yung sarili natin mismo, yung personal natin, paano natin gawin at gampanan ang ating tungkulin bilang asawa sa loob ng sambahayan. Hallelujah. Kaya nga, totoo na hindi madali. Ang obligasyon ng mga nanay. Hindi lang natin naiintindihan. Maaring ating mga asawa, ang ating mga nanay, ay mayroon pong nararamdaman, hindi lang masabi. Kaya nga, mahalaga na
mayroon tayong malawak na pag-unawa para po sa kanila. Ang kagandahan lang, habang kayo ay nagsasama o tayo ay nagsasama bilang mag-asawa, importante na maipadama ng bawat isa ang pagmamahal na nagmumula sa atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga, mga tatay, mga asawang lalaki, mahalin natin ang ating asawa. Amen? Mga anak, mga bata, huwag nating pasakitan ang ating mga nanay. Totoo po, kung mayroon pong unang na-stress sa pamilya, mga nanay. Isipin natin na yung mga bata, 9 na buwan na dinala sinapupunan ng mga nanay. Alagaan, talagang ginagawa ang lahat para maging malusog yung mga anak. Pag naipanganak na, yung hirap, kaya nga, tawag dyan ay libor, naglilibor eh. Kasi may kasamang sakit dyan eh, may pain. Pagka lalabas na yung bata, naglilibor na yung nanay. Eh buti kami mga tatay, hindi naglibor eh. Diba? Kaya, pagka mga bata ay pasaway, ang tatay ay tagapalo lang, yung saktan una yung nanay. Sabi, Pastora, kasi siya doon nagdala. Oo nga naman. Hallelujah. Masakit sa nanay na makita iyong anak na sinasaktan. Bakit? Sinagdala niyan eh. Intindihan ba natin mga tatay? Hindi tayo inilagay ng Panginoon bilang tatay para mag-implementa ng disiplina. Mayroon ba sa Bible yun? Mayroon, sabi sa Biblia. Itatag na wastong pagpalo, turo ni Haring Solomon, na hindi nila ikamatay. Diba? Parte ng pagdisiplina yun. Pero hindi sa lahat ng panahon ay ganon. Amen? Lalo yung ating mga anak ay nagkakaisip at lumalaki na. Okay lang kung tutoy na tutoy pa yan. Pwede mo papaluin yan. Pwede mo pang sinturinin yan. Ay wag naman yung bakil ng sinturon. Diba? Pero pag naglumaki yan, kahit anong sinturon mo yan, hindi mo na mapasunod yan. Tandaan natin mga minamahal. Yung ating mga anak, nagbibinata, nagdadalaga, hindi mo na masinturon yan. Ano ang kailangan? Maayos na pakikipag-usap. Amen po? Hindi mo rin madal sa sigaw yan. Diba? Kung ang ating temperament ay laging pasigaw, gusto natin ay ganito at ganyan ang gawin ng ating mga anak, sisigawan natin. Hindi natin madaan sa pasigaw-sigaw yan. Lalong nagre-rebelde sila. Pero bakit hindi natin baguhin ang ating patakaran? Turuan natin salita ng Diyos. At siyempre, ipakita mo na ikaw talaga ay isang magulang na una
pinanindigan mo at pinamumuhay mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen. Hallelujah. Sa biyaya ng Diyos, mga minamahal, na kayang baguhin ng Panginoon ang buhay ng ating mga anak. Amen. At magkaroon tayo ng isang maayos na pamilya. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, marami na ako nakita, mga kapatiran, mga pastor, na masabi ko, magagaling. Pero ang pagiging magulang ay hindi pagalingan. Kapatid, mga minamahal, hindi pagalingan. Kailangan lang matuto tayo sa marami mga bagay. Amen? Matuto tayo. Tayo na mga magulang, may mga kakulangan din. Matuto tayong tumanggap ng ating pagkukulang sa ating pamilya. Mga tatay, baka busy-busy tayo. Busy-busy tayo sa work. Nakakalimutan natin, may pangangailangan ng ating asawa. May mga hinahanap din sila sa atin. Matuto tayo tumanggap ng ating kakulangan at kahinaan. Gusto natin maging matagumpay na mga asawang lalaki? Kung mayroon mga lalaki na naging matagumpay dahilan sa kanilang mga asawang babae. Amen po ba? Bahagi sila ng ating buhay. Bahagi sila ng ating tagumpay. Bahagi sila ng ating pamilya para maging maayos tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya nga, kailangan na kilalanin natin ang kahalagahan ng kanilang papel sa ating pamilya. Ibigay natin ang karangalan na nararapat para sa kanila. Amen po. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, ngayon pong umaga, hayaan natin na ibigay natin para sa ating mga nanay ang karangalang nararapat sa kanila. Pasalamatan natin sila kahit sa maliit na bagay. Hallelujah. Kahit sa maliit na bagay, maramdaman nila at ng ating mga nanay, importante sila sa pamilya. Kaya nga, sabi nga, malungkot si Adan malungkot ang buhay ni Adan nung hindi pa niya nasumpungan sa Eva. Pero nakita po natin, naging kompleto ang buhay niya nung dumating si Eva sa kanyang buhay. Amen? At nasabi niya, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kaya nga, ito ang dahilan, sabi ng Biblia, na iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At sila'y magsasama bilang mag-asawa. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya nga,
Totoo ang sinasabi ng Bible na sa hirap at ginhawa. Hindi sa ginhawa lang magsasama kayo, kundi kahit sa hirap, sa sakit o karamdaman, dapat nandyan tayo para sa kanila at sa isa't isa. Amen? Amen. Huwag nating iwan. Huwag tayo papayag na maiwan ang ating mga asawa. Dapat lagi natin silang kasama. Amen. Hallelujah. Kasi nga, minsan lang nalingat si Adan. Diba? Nalingat si Adan. Nung nawala si Eva, hinanap ba ni Adan? Yan pala, si Eva nandun sa hadin na masyal. Sila mag-isa. Kaya nga, nagkaroon ng pagkakataon sa Satanas eh. Nandiyan pa kayo? Kaya nga dapat, lalo sa mga asawang lalaki, huwag nating iwan ang ating mga asawang babae. Amen. Dapat magkasama kayo, nananalangin, naglilingkod sa atin pong Panginoon habang kayo nabubuhay. Hallelujah. Kaya nga, salamat sa Panginoon, salamat sa mga nanay, salamat sa mga asawang babae, patuloy na naglilingkod kasama ang kanilang mga asawang lalaki at kanilang mga anak. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sige po, tayo pong lahat tumayo. Glory, glory to God. Tayo po ay manalangin ngayon pong umaga. Hallelujah. Tatawagan ko mga nanay natin. Mga asawang babae. Dito po kayo. At kami mananalangin para sa inyo. May presentation ba yung mga mamaya na? Praise God. Yan. Sige po. Mga anak, mga asawang lalaki, itas natin ang ating mga kamay para sa mga nanay na nandito. Glory, glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Glory, glory to God. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, Panginoon, narito ang mga nanay, mga asawang babae. Ang araw na ito, Panginoon, ay araw para kilalanin namin ang kanilang malaking kontribusyon sa pamilya. Hindi man, Panginoon, namin araw-araw na appreciate ang mga bagay na kanilang ginagawa. Subalit, Panginoon, ayon sa iyong mga salita, Panginoon, kinikilala namin na sila, ang kanilang buhay ay kaloob mo sa pamilya. Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang mga nararamdaman, ano man ang kanilang mga problema na pinagdadaanan na marahil minsan hindi nila nai-open sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak. Subalit, Panginoon, lahat ng ito ay nalalaman mo.
Kaya nga po, dakilang Diyos, itinataas ko ang bawat nanay na nandito. Hallelujah. Lord, patuloy mo silang pangunahan. Patuloy mo sila, Panginoon, na palakasin. Kung may karamdaman, Panginoon, ngayong umaga, dinideclare namin magaling na sila. Pinalakas mo sila. At muli, Panginoon, maramdaman nila ang paghipo mo sa kanilang mga lupang katawan. Hallelujah. Lord, anuman ang kanilang mga pasaning problema at kabigatan na nararamdaman sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang sambahayan. Lord God, Ikaw ang Diyos na kanilang inaasahan. Hallelujah. At narito kami, Panginoon, bilang bahagi ng kanilang mga buhay. Hallelujah. Narito, Panginoon, ang kanilang mga anak na kasama nila. Hallelujah. Na magbibigay ng inspirasyon para pa sa mga nanay na sila'y magpatuloy na gawin ang kanilang mga responsibilidad sa pamilya, sa kanilang mga anak, dakilang Diyos. Gaano man kahirap ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, Lord God, Ikaw ang Diyos na magbibigay ng lakas at encouragement sa kanila sa mga panahon, Panginoon, na kailangan kanila para magampanan ang kanilang papel na maayos sa kanilang sambahayan. Lord, salamat. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari sa kanilang puso. Sangkapan mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. At ngayong umaga, dakilang Diyos, patuloy na muli magkaroon sila ng panibagong sigla at lakas at inspirasyon sa kanilang buhay. Panginoon, salamat. Patuloy, Panginoon, na gabayan mo po siya, bigyan ng karunungan at kaalaman. Totoo, Panginoon, hindi sila perpekto. Mayroon din silang mga kahinaan. Mayroon silang mga kakulangan. Subalit salamat, Panginoon. Tulungan mo sila maging maayos ang kanilang buhay. Panginoon, maging mabuti silang mga asawa at maging mabuting ina sa ganang kanilang, Panginoong, makakaya sa kanilang buhay at pagsisikap para maging maayos ang kanilang kalagayan at maging maayos sila at katanggap-tanggap, Panginoon, para sa kanilang mga anak. Lord God, salamat po. Patuloy namin sila pinagkakatiwala sa iyo ngayong umaga at samahan mo po sila. Ang kagalakan ay ilagay mo sa kanilang mga puso. Salamat po sa kayusan ng lahat. At patuloy, Panginoon, ang iyong bendisyon pagpapala ay yung igawad para po sa kanila ngayong umaga. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan, Panginoon, at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy Mother's Day. God bless sa bawat isa. Mga anak, yakapin niyo ang inyong mga nanay. Hallelujah. Yan. God bless po sa ating pong lahat. Sige po, makakaupo muna tayo.